humaling sa nagniningning mong mga mata. Ika'y isang bituin na nagmula sa langit. Hindi ko mawari ang tagal ay mong tinatangi. Sadya namang nakakapighani. Di may paliwanag ang nararamdaman. Namumukat kadang aking ligaya sa tuwing ika'y papalapit na. Hawakan mo ang aking kamay. O para luman, ika'y akin ang tatalin sa di mo inasahang paraiso. Palagi kitang awitan ng kundi man di magsasawa. Di ka pababayaan. Sasayaw kita hanggang sa walang hanggan. Mga gunita na laging naisip, sumisilip ang ngiti ng tanang mahiwagaan. Liwanag na dulot mo nagbigay sinag sa madilim kong mundo. Ibang-iba ako kapag ikaw na ang kapili. Sumisibing ang buwan at mga bituin na para ba sumasang-ayon sa atin ang kalawakan. Namumukat kadang aking ligaya sa tuwing ika'y papalapit na. Hawakan mo ang aking kamay. Pagdiriwang ng 10th year no, ng kasal ni na Francis at Genevieve, isang salita lang ang mahalaga. No? At ito yung salita ni Jesus. Ano ba ang sinasabi ni Jesus tungkol sa kasal? Ano ba ang kalooban ng Diyos tungkol sa mag-asawa? Ngayong dumating tayo sa isang milestone ng buhay ninyo bilang mag-asawa, Francis at Genevieve. No? Narinig natin sa mga pagbasa natin ngayon, yung kalooban ng Diyos. Minsan si Jesus ay tinanong about the issue of divorce. Kaya 2,000 years ago, tinatanong na no, ang Panginoon tungkol sa pwede bang hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan. At anong sagot ni Jesus? Ibinalik niya lang doon sa unang aklat ng Bible, ang aklat ng Genesis na narinig natin, first reading kanina, na ito yung kalooban ng Diyos sa pasimula pa lamang. Ang mga magpapakasal, ang mga mag-aasawa,
Iiwan nila ang kanilang pamilya, magsasama sila bilang mag-asawa at sila'y magiging isa. Pagbasa mula sa aklat ni Genesis. Sinabi ng Panginoon, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan ng mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito, ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoon ang tao, samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang ito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto, babae ang siyang tiyatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan, kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Would it be a sin if I can't help falling in love with you? 10 years ago, we made a sacred promise in front of Jesus, family and loved ones. We had challenges, failure, struggles. But with the help of Him, we made the right decision. And thank you for helping me grow as a man, husband, and father. And I promise to continue loving you, cheer you, loyal and faithful, and I will support you in everything. And
I will always be at your side. I will love you forever. At ngayon, Maria Princess Genevieve, sa harap ng Diyos at ang kanyang sambayanan, sinasariwa ko ang aking pasya noong tinipan kita na maging aking may bahay sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya. Ikaw lamang ang aking ibigin at itatanging karaktong ng buhay, ngayon at kailanman. Our love story is like a song of Jose Marichan. You are my first romance. 16 years together, 10 years married, and with you, it's not so hard because you just simply love me for what I am, and you love me for who I am. Thank you. At early age, we were given a lot of responsibilities, a lot of struggles, including financial problems and attitude problem kasi super moody ako. But then every time I look back on our past years, I am so proud on how we accomplished, and I am so proud how we passed all the challenges that we have. Especially when we got married 10 years ago, it was a life-changing because everything was changed. I am instantly become a wife and a mother right after 2 months, and I don't know how to start or how our life will become. I want to thank you for being a good provider, a good father to Genesis, a good husband, and a good son to our parents, because you know how to understand them. You make an adjustment, and a good son, and always caring not just to me but also to everyone around us. You know how to adjust, and alam mo kung anong gagawin or paano ba ang gagawin. That means you are willing to help me with that. Pag may problema ko at alam mo mabigat, hindi ko man sinasabi sa'yo pero searching ka na agad dun sa answer. That's really helps me a lot. Kasi hindi lahat ng tao is willing to help me. And what also good thing in our relationship is that we always value God. Especially nung pandemic. We have a lot of goals and plans. Pero pag nakikita kitang ikaw ay nagyayaya sa church, sabi ko, iba yung willingness mo to solve that problem. I may not able to finish my college past years ago, but I can say that I am a successful girl because you helped me a lot to get through it. Kahit mahirap sa schedule, I promise that I will still pursue and continue to be a loving wife, a helpful wife, and a good daughter to our parents. And to Genesis, to be a good mother. At ngayon, Francis Isaiah, sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, sinasariwa ko ang aking pasya noong tinipan kita na maging aking asawa sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya. Ikaw lang ang aking iibigin at itatanging karugtong ng buhay, ngayon at kailanman. Take my hand, we'll run like lovers do. Taking chances is
Princess Genevieve, kailanman hindi kita pagtataksilan. Isuot mo't ingatan ang singsing na ito nang siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Francis Isaiah, kailanman hindi kita pagtataksilan, isuot mo't ingatan ang singsing na ito, ang siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Take my hand, we'll run like lovers do. Taking chances is easier with you. Every moment let us hear it's true. But only you, I've been waiting only for you. Habilin ko sa inyo, Francis at Genevieve, mamuhay kayong lagi sa pag-ibig at katapatan sa isa't isa. Genevieve, ang pag-ibig mo kay Francis, patunayan mo sa pagiging mabuting may bahay. Ipagpatuloy mo ang pagkakaroon ng pananampalataya, kabanalan, pag-ibig at takot sa Diyos upang maakay mo ang iyong buong pamilya na lalo mapalapit sa Diyos. Francis, ibigin mo si Genevieve katulad ng pag-ibig ni Jesus sa kanyang simbahan at kailan na hindi pababayaan, iiwanan o sasaktan ni Jesus sa kanyang simbahan. Maging gano'n ang pag-ibig mo kay Genevieve. Sumayin niyo ang Panginoon At sumaiyo rin. pagpalakit laging ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at awa ng Diyos. Salamat sa Diyos. At ngayon muli natin masasaksiyan ang pagbibigay ni Francis kay Genevieve na isa pang ulit masuyong halik. I've been waiting. I've been praying. I've been waiting. Only for you. I don't wanna know if you're only here for a moment. Seeing all I have, loving what I got. I just hope you like it. It's always good to know that you've been by to send a little Let's smile. call on for 10 years and going onwards, Francis and Genevieve Assessor. Even though we may be far away, I still know how you're doing. 'Cause you share all the laughter, joy, and pain. So I can, send a little love on through, send a little love on. Let you know I'm thinking about you, let you know. Send a little love on through, send a little love on. Let you know I'm here
gusto ko lamang kasama kang tumanda. Wala ba kayong kamay? Thank you. Tatawanan kita pag hindi ka masaya. Pupunasan kita kung may lumang ka na. Okay, sarap isipin kasama kang tumanda. Wait lang. Carry around when your arthritis is bad. All I wanna do is grow old with you. I miss you, kiss you, give you my coat when you are cold. I need you, feel you, even the remote control. Do the dishes in the kitchen sink. Give you coffee. Oh, you'll be the man growing old with you. I miss you, kiss you, even the remote control. I need you, feel you, even the remote control. Unang pasma, okay, sarap isipin kasama kang tumanda. Naloves pa rin kita kahit bungi-bungi ka na. Para sa'kin ikaw ang pinakapoging papa. Okay, sarap isipin kasama kang tumanda. Sasamahan kahit kailanman. Mahigit kumulang di mabilang 30 araw sa isang buwan. Umabot man tayo ng 3001. So let me do the dishes in our kitchen sink. Put you to bed if you have too much to drink. Oh, I could be the girl and grow old with you. At nangangako sa'yo, simula sa araw na to, iaalay ko sa'yo buong puso ko. Sumang-ayon ka lamang kasama kang tumanda. Thank you. There are a few things that I'd like to say to you. I think you're perfect and there's nothing you can't do. Ooh, look what you did, I think about you all the time. Ooh. You are
lang ang aking mahal. Pag-ibig mo'y aking kailangan. Pag-ibig na walang hangganan, ang aking tunay na nararamdaman. Isa lang ang damdamin, ikaw ang aking mahal. Maniwala ka sana, sa akin ay walang iba. Ikaw lang ang aking mahal. Ang pag-ibig mo'y aking kailangan. Pag-ibig na walang hangganan, ang aking tunay na nararamdaman. Ang nais ko sana'y inyong malaman, sa Hilagaw, sa Timog o Kanluran, kahit saan pa man ay aking isisigaw. Ikaw ang aking mahal. Ang nais ko sana'y inyong malaman, sa Hilagaw, sa Timog o Kanluran, kahit saan pa man ay aking isisigaw. Ikaw ang aking mahal. Ikaw ang aking mahal. 15 and a half years part na ako ng relationship nila. So I've seen my sister cry, I've seen my sister happy, I've seen my sister build a relationship with Isis, create a family, be a mother to Genesis, and be a wife to Francis. So I would say and I would pray to have a good and happy relationship to both of you, actually to the three of you, for your next adventure, next plan in life, and next goal in life. And I know you have lots of them. So hopefully, prayfully, maging successful pa yung mga plans nyo. And so, ayun, again, I know you have lots of plan, goals in life, and sana ma-achieve nyo lahat yon. And I pray na lahat ng success nyo, i-continue nyo, i-share sa parents natin. To both of you, kay Mami, Ma'am, kay Daddy, Sir, kay Mami and kay Daddy, to the whole family, continue to share your blessings, continue to grow your family, and I pray for good health to the both of you, and plus Genesis to grow much more beautiful person in the near future. She's growing a lot physically, so hopefully the two of you too. And siguro yun lang, ayoko nang humaba. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin dito. Kasi nung unang kasal nyo, wala ako eh. Kakalis ko lang galing Singapore din nun. Then ngayon, after 10 years, hindi pa rin nawala yung contact nating tatlo. Yun. Papasalamat talaga ako sa inyo. Tsaka mabuting kaibigan talaga si Isis. Hindi niya rin ako kinalimutan. At hindi ko rin siya kinalimutan. Kasi bali sa 4 years namin sa college, kaming dalawang lang lagi din magkasama niyan eh. Ano pa ba? Yung mabuting tao din yung kapatid ko. Yung kapatid mo noon, hindi ko pa siya talaga kilala noon.
Then, nakawa din ako kay ISIS noon, yung mga bandang 3rd year to 4th year. Kasi napag-iinitan kami nung teacher, napag-iinitan ako, damay siya. So, natutuwa ako sa kanya kasi hindi niya pa rin ako binitawan nung mga panahon na yon. Then, at least ngayon, alam ko na successful na silang dalawa. Then, sana sa mga darating pa na business, sama niyo ako. Yun lang, mahal na mahal ko kayong dalawa at saka si inaanak ko. Love you. Yung glass on our right hands. There you go. And of course, cheers to Genevieve and Francis. Cheers, everyone! 10 years of good life and more. Ayan. So, of course, cheers to Genevieve and Isis. Ayan. And of course, ano tayo? Forks on our glasses, guys. Patutugin naman natin yan. Yung ating mga glasses. Ayan, ano ibig sabihin yan? Isis, Genevieve. Ano ibig sabihin yan? Ayan, habang matamis with the wine. Wala kami ginawa ni ate, di kami nakapag-speech. Iyak lang kami ng iyak. Yun lang naalala ko ng wedding nila. Pero, yung relationship nila, kami ni ate, day 1, kasama namin sila. Kumbaga, nasubaybayan namin, dumating yung, nag-aaway kami magkakaaway kami, tapos, literal na away kapatid. At the end of the day, nagiging okay din. So, nung pa lang, boyfriend, girlfriend pa lang sila, ganun na yung relationship namin with Genevieve. So, yung time na yon nung early years nila,
tinatago namin si Genevieve. Lahat ng lakad namin, kasi hindi siya legal doon sa side nila tita. Pero alam ko, kay Louie Rose, alam niya. Pero yung sa parents, hindi. So, makalakad namin, bawal ipopost, bawal itag. Kasi makikita ni tita. So, tinatago namin siya. Tapos yung hindi ko makalimutan na outing namin, yung hindi pinayagan si G ni tita sa kanitito sa Cebu. yun yung hindi ko makakalimutan. Tapos tumuloy kami, tapos si Genevieve, hindi siya nakasama. Tapos yung okay na sila, kinasal na sila, may isa din kaming tour na hindi pa rin pwede si Genevieve. Hindi ko alam baka may balat sa pet kong hipag ko. Noong time naman na yun, nagplan naman kami pa Boracay. Tapos, that was 2013. 13? Pregnant na siya. So hindi na namin kailangan magpaalam kay tita. Legal na to. Kasal na talaga sila. Pero, doon time na yun, ang hindi naman pumayag is yung OB niya. Kasi parang 1 month na lang, magde-deliver na siya. Ilalabas na si Jenny. So, yun yung mga hindi ko makalimutan. So, parang, yun, message ko lang, nung boyfriend, girlfriend pa lang sila, tita, talagang tinreat namin si Genevieve as younger sister. Ayun, ganun yung treatment namin sa kanya. Message ko para dito sa dalawa. Hanggang ngayon, ganun pa rin kami. Sa GC namin, nagkakatampuhan kami. Ini-snub lang yung sinisin lang. Yung mga message, pero pagdating mga ilang araw, ganun. Balik lang sa dati, ganun. Message ko, continue nyo lang kung anong ginagawa nyo. Helpful sila. So, yung ibibigay nila yung hand nila, yung extend nila yung help nila hanggat kaya nila. Sa both side ng family, ganun sila. So, parang sila yung pinakabata sa aming magkakapatid, pero yung way of thinking nila, iba, matured sila. So, yun yung maganda sa couple na to, na parang sila may path sila, may goal talaga sila. So, yun, pinagpe-pray ko na good health para kay Genevieve. Yun talaga. Kasi lagi siya nagkakasakit. So yun, nag-worry kami. Lagi siyang ganon na lagi na-confine or nasa hospital na naman. So yun, good health. Huwag papabayaan ng health. Huwag masyadong magpaka-stress. Ang dami niyang gusto maging business, ganyan. Kaya ganyan nangyayari sa kanila. Yun na, pati yung kapatid ko, good health din. Minsan nagsasabi ako sa mami ko, sabi ko, ano ba yan, mami, si Beho, ganyan naman. Wala siyang driver, ganito. Nag-work, tapos nagda-drive. Baka mamaya siya namin nasa ospital. Yun lagi ko niraran kay mami. Kasi itong batang to, bata pa lang kami, business-minded na siya. May school kami, utusan siya ni mami magpa-Xerox. Tapos, utusan siya ni mami magpa-Xerox, di ba? Yung Xerox may centavo. Ang gagawin niya, iipunin niya yung centavo na yon. Tapos, ang gagawin niya, pang-date nila yon. Iipunin niya yung centavo na yon. Tapos, pag nabuo yon, kay mami lang din. Kay mami lang din niya ipapapalit. Yung centavo, ipapapalit niya kay mami, gagawin niyang buo. Tapos, pang-date nila. So, ganyan siya ka-business-minded. Bata pa lang ganyan na yung kapatid ko. Business-minded talaga yan. Yun. So, mahal na mahal namin kayo ni ate. Alam niyo yan. So, yun. Pati si Genesis, mahal na mahal namin yan. So, yun lang. Lagi kayong kasama sa prayers namin. We love you. Well, first of all, congratulations. So happy. And honored na, syempre, in-invite mo ko. I felt special pala. Kasi, diba? Si Princess, my Princess, nag-start siya sa city, naging SME nila ako. Tahimik siya. Low-key.
Kaya lang medyo mahina yung loob minsan, so kailangan pinupush. Pero fast learner naman siya. And I was happy na nasi-share ko sa kanya yung how I handled yung plan ko rin sa buhay. And good to know na she followed it naman by heart, di ba? Yung mga business na yan and all. Si Isis, nakilala ko rin siya. Pares sila. Compatible. Tahimik din. hindi sila pala kwento. Pero they're really good people. And I'm so happy na na-reach niyo yung ganitong katagal sa marriage. So proud na happy kayo and successful. And I hope sana tuloy-tuloy. More blessings to come. Good health. Diba? Kailangan din ng pahinga minsan, guys. Okay? Again, congratulations. Hello. Congratulations sa inyong dalawa. I don't know what to say, Genesis. Tulungan mo. We feel special as well kasi this is a very intimate occasion. Tapos, you invited us. Thank you very much. And sa work, ikaw yung pinaka-close friend ko, kayong dalawa. So, ilang years na rin tayong magkakilala and maliban sa work kasi nag-uusap din kami about sa life. Tapos, nung naging kami na ng boyfriend ko, parang dami nilang milestone sa life. Tapos, sila yung nilulook up namin, sa totoo lang. Alam mo yun, parang maraming financial problems, pero ba't parang ang dami nilang nare-reach na goals? Kaya sabi ko sa boyfriend ko, kayo yung idol namin. Totoo yun. Tapos yan si Isis. Siya yung nagda-drive sa amin kasi nung early this year, naglipat kami ng apartment. Siya talaga, pati yung mga megabox namin, siya yung nagbubuhat. Sabi niya, ano pa yung bubuhatin dyan? Sabi ni Ryan, grabe ang sipag ni Isis, ganyan. Tapos, yan, marami yan silang business ideas. Kaya, excited ako for you. Excited kami ni Ryan sa bago niyong house. And as in talaga, super parang superhero kayo kung gumalaw kasi parang dami niyong na-achieve and everything. So ayun lang, thank you ulit and worth it yung pagpunta namin dito. All the times you spent with me, for all the fun and memories, for the joy, laughter and tears we have shared through all these years. Thank you all for being here, for telling me what's right or wrong, showing me where I belong. You were there to make me strong when I'm feeling all alone. As I hear you sing along with my song. Congratulations to both of you. Congrats. I'm so happy for you. Happy. You reached 10 years. Of course, you do this because you are happily married, di ba? Kaya nagpakasal uli kayo. And to remind that your obligation and responsibility to each other and to your family. Kanina, isi-share ko lang, konti lang. Di ba ako yung nagbasa dun sa pagbasa, Genesis. May part doon, naging emotional ako yung bandang huli kasi nakalagay doon, lalaki, iiwanan mo ang nanay mo at ito yung, hindi version ko lang to kasi yung word for word hindi ko kaya. Iiwanan mo ang nanay at tatay mo at sasama ka na sa iyong asawang babae. Medyo nangatog ako, hindi ko alam kung bakit. Siguro, naisip ko lang din yung aking biyanan kasi yung asawa ko, share ko lang,
siya yung, tingin ko lang, favorite siya ng kanyang mama. Kasi siya lang yung lalaki. At saka, feeling ko, ewan ko lang din sa mama ni Jenny, kasi feeling ko as a mother of a son, iba yung feeling ng nanay sa anak na lalaki. Iba talaga. And only son. Iba talaga. Bunso pati. Lalo na nung mag-girlfriend pa sila, share ko pa to, nung mag-girlfriend sila, pag nag-aaway sila, pag nalalaman ko, nasasaktan talaga ako para sa anak ko. Ewan ko, pero sa mga anak kong babae, hindi naman ganun. Iba talaga, siguro yung mami ni Jenny Bib, nararamdaman yun. Ewan ko kung bakit. Ganun din kasi yung mama ng asawa ko sa kanya. So, ganun din ako sa anak ko. Mana-mana lang yan. Mana-mana. Niloloko ako ng dalawa kong anak na babae. Mahal ko daw si Isis. Siguro, yun ang feeling ng nanay sa lalaki. Yun ang feeling ko. So, ganun di ba, mami? Bunch? Ganun din siya. So, ganun lang yun. Kaya siguro yung mga babaeng anak, medyo wag magsiselos dun sa anak na lalaki, sa kapatid na lalaki. Kasi iba yung lalaki sa mami. Ewan ko, ba't ganun ang feeling? And of course, my wish for you is to continue yung mga wishes ninyo sa buhay nyo. Sana matupad yung lahat. At sana makapag-move na kayo dun sa inyong inaasam na bahay. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin yun. Pinipray ko talaga na makamove na kayo doon. Okay, yun lang. I love you both. We love you both. Oh, well said. Wala na akong masabi. Thank you. Congrats. Hindi ko alam na ganito ka bongga yung gagawin nyo, ha. Kala ko simple lang, tayo lang. Pero masaya kasi nakita ko yung true love na hindi ko kanina nag-i-speech si Isis, masaya hindi niya nakita ko sa akin yun? Para kay Genesis kasi sabi ko mahal na mahal niya yung anak ko. Tapos kanina nung nag-i-speech si Genesis, Princess, lumuluha ako. Hindi ko alam ba't ako lumuluha. Pero ramdam ko kasi yung nangyari sa kanila. Simula sa Paul hanggang sa nakikita ko yung pagbabago sa buhay nila. So yung luha ko, hindi iyak na malungkot ako, kundi masayang-masaya ako para sa kanila. Napakasaya na makita yung mga anak mo na successful. Hindi ako iyak, syempre. Lumuluha lang talaga yung mata ko kanina. Isa pang kinasaya ko yung nagkasama kami sa isang bubong. Dahil sa trabaho, matagal tayong nagkahiwa-hiwalay. Kaya ko to. Dahil sa trabaho, matagal tayo nagkahiwalay, nag-aral ka sa malayo, nag-dorm ka, hanggang sa pag-aasawa mo, hindi tayo nagkasama ng matagal. Pero siguro inadya rin ni Lord na makasama ko kayo ng hindi lang 6 months na sinabi mo sa akin, pero hanggang ngayon magkasama pa rin tayo. At nagpapasalamat ako kasi pinaparamdam mo sa amin kung gaano kami kaimportante sa buhay niyong mag-asawa. Yung pinapakita niyong mag-asawa ay pagpapasalamat na sa kabila ng lahat, andyan kayo na hindi kayo magbabago at pinatunayan niyo yung hindi mali yung pagiging mag-asawa niyo ng bata. Bagkus pinakikita niyo na isa kayong idolo na kahit bata, kaya niyong tumayo sa sarili niyo at kaya niyong maging successful na hindi humihingi ng tulong sa amin o kanino pa man. So nagpapasalamat ako sa Diyos. Nagpapasalamat ako kasi kahit naman gano'n, wala naman kayo narinig sa amin ng daddy mo. Pero siyempre kahit papano may sama ng loob. Pero hindi namin yung pinansin. Pero nandyan kayong mag-asawa. Patuloy yung pinakikita niyong pagmamahal sa amin. Hindi lang sa amin ni daddy, sa amin ni ma'am, pati yung mga lolo't lola mo, sa mga tiyo-tiyo mo. Sobra yung support nyo, sobra yung pinakikita nyong paggalang. So maraming salamat sa inyo.
pinagdadasal namin na sa paglipat nyo, mas maganda pa yung magiging buhay nyo at nandito pa rin kami. Kagaya ng sinabi ko noon, last 10 years ago na nandito lang kami. Kung ano yung kailangan nyo, kung kaya namin tumulong, tutulong kami. Ganon pa rin yung sasabihin ko sa'yo. Kung may kailangan ka, kung may kailangan kayo, kung kaya ko, kaya namin ni daddy mo, nandito kami. Muli, salamat sa inyong dalaw. At congratulations. Happy face na lang, happy face. Maraming salamat sa inyo. Basta focus, God first. Sabi nga sa Tagalog, ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. Kaya anak, dito tingin ha. Salamat. Una sa lahat, papasalamat kami sa weather, kay God, na pagbigyan kami kay St. Clair, na hindi talaga siya lagi siyang tumutupad sa mga wish naming dalawa. Simula pa noon, as in college pa. Santa Monica, yung church kahapon pinuntahan namin. To all the suppliers, thank you. Sundowners, also my parents. If you see, konti lang talaga tayo. It is meant to be konti lang. Kasi we want to cherish yung hindi namin na-achieve 10 years way back. So, gusto namin iparanas sa hindi lang kami, but then to our family, to our parents, na ito dapat yung ninanamnam natin. Kasi, tawag dito, speechless ako. Tawag dito, gusto namin i-share kung ano yung meron kami. Also, gusto namin maramdaman nyo na kayo talaga yung importante sa amin. And, mapapansin nyo, other tables are our friends. So, ngayon lang kasi kami nakapag-invite ng friends talaga namin. And, Mommy, Daddy, this is our friends from Citibank, from Chase, from college. Ngayon lang talaga. So, never kaming nag-invite ng friends sa bahay na talagang magkakaroon ng party or weekly wala talaga. Kasi hindi namin talaga siya priority. And sa sobrang dami naming iniisip, tama kayo, marami kaming iniisip na goals. Yung focus talaga namin is maging responsible for, not just for Genesis, but for each other. So today, friends, meet our parents. There, say hi. So magpa-party tayo mamaya. Masaya din kami kasi nakapunta kayo lahat dito, na maganda yung araw. Kasi yung ini-worry namin days pa is yung weather, paano kung madulas, paano yung kalsada, paano yung, ang dami ng change of plans, supposedly sa sand, pero na-move dito. So, super thankful talaga kami. And sa husband ko, maraming salamat sa'yo. Sabi ni Mami, true love. Yes po, true love. Kasi kinikilig pa din ako pag kinikiss niya ako. Totoo yun. Meron pa rin something na ganon. Tapos nagtatampo ako sa kanya pag di niya ako kinikiss pag nag-good night. Kasi minsan talaga sa sobrang dami niyang iniisip or sober, nakakatulog na siyang bigla. But then, lagi ko pinapaalala sa kanya, kiss mo naman ako kasi yun na lang yung hindi tayo every night nagkakatabi kasi panggabi po ako. So, lagi ko yung pinapa-remind sa kanya kasi gusto ko yung feeling na parang boyfriend-girlfriend pa rin kami. So, thank you, my one and only. For 16 years, wala talaga tayong naging major problem, 'di ba?
Siguro yung struggles kasi sabay namin siyang parang alon, go with the flow. So, kung may problema, then bukas iba na yan. So, ayun, okay naman. And lagi kami nagpe-pray na mareresolusyonan siya. And then, isip ulit ng bagong plan B. Lagi kaming may plan A, plan B, plan C. And marami kami notebooks. Kasi sa notebooks, we can write everything, lalo yung computations. Para siyang accountant kasi. So I have to break down all the expenses, all the financial. So ito na, nilalabas ko yung secret namin. So hindi lang kasi, sa amin kasi, hindi lang siya parang buhay mag-asawa. We enjoy it. So if you can see, lagi kaming parang lumalabas. Kasi doon lang namin na-express or na ano mo yun, hindi namin naiisip yung masyadong problema pag nagda-drive siya, pag lumalabas kami, and then doon namin na pagkukwentuhan sa loob ng kotse. We do shout, we do fight, pero 5 minutes lang yun. Nag-aaway kami, 5 to 10 minutes lang, but pagbaba namin ng kotse, okay na kami. Yes. Magtatampo ako, pero siya, ang bilis niyong manuyo, kasi super moody. Second emotion? Yes? So may one day, pero kasi, hindi naman niya nalalaman, di ba? Tinetext kasi niya ako para napag-uusapan na. Pag hindi namin kaya vocal, yun pala, one of our secrets. Pag hindi namin kaya vocal sabihin, we do text each other. Kasi mas masasabi mo yung gusto mo sabihin through message. I don't know. Parang ganun eh. Yun lang for me. Banon. Unang-una, nagpapasalamat ako sa inyo na dumalo. Kasi yun din iniisip namin kasi malayo. Pero alam naman namin yung in-invite namin is kilala namin, then makakapunta talaga, then gagawa talaga ng paraan. Yung iba nag-leave pa. Yung best man ko nga, pinapunta ko pa galing SG. Nag-day off lang siya. Tapos, kayo naman, yung effort nyo, regalo na yun sa amin. Yun lang yung hiling namin makapunta kayo. Tapos, siguro, yung sinasabi niya na pag-aaway, meron lang kaming hindi na pagkakasunduan kasi ako maaga ako magising, 5 gising na ako. Hindi ko alam, pag ginigising ko siya, tanghali na eh. Doon kami magkaiba. Kasi before talaga, 5 gising na ako kasi gusto ko maraming gawin. Yun lang yung, aantayin ko pa siya gumising. Yun lang. Tapos, nag-thank you ako sa'yo. Then, sa family mo, kasi yung una naming wedding, sila nag-asikaso. Family ko, family niya, sila nag-asikaso ng first wedding namin. At pinayagan kami kasal 10 years ago. At yun, yung pangarap niyang kasal, ito. Sana naging happy ka. Kasi happy rin ako ngayon. Hindi man lang yung sister ko hindi nakapunta kasi nahirapan. Kakauwi lang nila last year. O sana mabawi rin ako sa kanila pag uwi nila. Then, yun lang naman. Ayun, thank you rin ako sa tumulong sa amin. Yung, syempre, hindi tayo taga rito. Naghanap kami ng supplier dito. Then, dinalan din namin yung kakilala naming photographer. Ayun nga, kasalitrato din yung singer. Bumiyahe rin sila. Ayun, salamat din sa naging smooth yung wedding. Pati yung host pala, talagang believe kami sa inyo. Nadadala nyo yung
yung event, kahit anong mangyari, naging masaya. Yun lang po. Maraming salamat. Let's enjoy the night. Merong mga pool area. So, yun lang. Hindi naman inaakalang ikaw pala ang makakasama. Ang hanap ko noon, ibang-iba sa ngayon. Ika'y dumating sa tamang panahon. Ikaw na ba yung dinalangin ko? Handa kong gawin ang lahat, magkapiling ka lang. Walang hihigit sa'yo, ikutin pa ang mundo. Ako'y babalik sa'yo. Tanging ikaw ang sigaw ng puso araw-araw. Aminin ko na sa'yo, ngayon lang nagkaganto. Ako'y babalik pa rin sa'yo. Sino ba ang mag-aakalang mabibigyan ako ng pag-asa? Labas sa